healing is only visible sa mga taong mayroong karamdaman. Alam naman natin po yan, hindi po ba? Ano po ba ang kabuluhan ng pagpapagaling kung wala namang pagagalangin? So, healing. Minsan, pagka napag-usapan po natin about healing, meron pong dalawang bagay eh. May kaugnayan po yan sa... Minsan nagtatanong ako sa sarili ko, ano ba yung pagkakaiba ng may kapansanan sa may karamdaman? Until as I meditate this thing, sabi ko, parehas lang ba yun? Sabi, kala ko dati parehas lang, parang may pagkakaiba rin pala. Yung kapansanan, ano po ba may kapansanan? Yung kapansanan makikita po natin is yung pinanganak na bulag, na pinakita rin sa Bible, pinanganak na lumpo, yung mga pinanganak na may kapintasan, masasabi po natin. Masasabi natin, no, minsan, pinanganak na mayroong karamdaman sa tenga, hindi makarinig, na nagiging sanina ng pagkapipi niya. Meron din yung mga kapansanan parang sa ngayon, kalagayan natin ngayon, yung mga tinatawag ng mga may Down syndrome o kaya yung mga mayroong cerebral palsy. Minsan hindi lang minsan ko nakita, maraming beses na rin ako nakakita, no? Nakakalungkot isipin, may pinapanganak, talagang hanggang sa lumaki, may cerebral palsy, talagang bedridden talaga hanggang sa kapitbahay po kasi namin, hanggang sa namatay po talaga sa katandaan, na ganun siya. Imagine, no? Meron din ng kaklase na nung high school, na meron din siyang anak na mayroong special child, na sabi po natin. So, kailangan talaga ng guidance. So, ngayon, kapag meron kami reunion o yung lakaran, hindi siya makasama dahil kailangan niyang gabayan ang kanyang anak. So, masasabi po natin ang salitang yung may kapansanan is permanent. Permanente na. Yung talagang mula ng pinanganak hanggang sa nakamatayan, gano'n, no? Meron may tinatawag pa nga tayo, halimbawa. Pero meron din ng mga kapansanan na nakukuha na napapagaling na hindi na tumatagal. Ngayon nga, pagka masabi natin, no, what is kapansanan? Sa salitang English, it is disability or illness, another term. Sa ngayon, kapag kami kapansanan, sa pamantayan ng ating pamahalaan, you're entitled sa mga discount PWD. Minsan nga, may nakakalungkot isipin. Magbabayad sa jeep. Mabayad PWD. Titingnan din driver. Ano kapansanan mo? Ito po ID ko. Nakakalungkot. Pero okay. So, ibig sabihin, nandun yung pagkilala ng pamahalaan natin sa mga disabled person para yung habag, yung tulong ng pamahalaan sa mga disabled. So, that is kapansanan. Masasabi natin, tumatagal yung kapansanan. Anyway, yung karamdaman. Yung karamdaman, ito is, yung parang masasabi natin na, ngayon masasabi natin yung may sakit, may lagnat, may trangkaso. So, tapos sa ngayon, kalagayan po natin ngayon, na our medical term po. Kapag tumatagal yung lagnat o trangkaso, tinatawag nila yung panahon namin, ang tawag dito is typhus. Tama ba, Kuya Orly, no? Pag tumatagal, tawag dito typhus. Pero ngayon may other term na, sabi niya. Pag tumatagal yung lagnat, tinatawag na typhoid fever. Mga ganon. So, halos magkarami na rin, no? Masabi po natin, ano ba ang kaibahan ng kapansanan sa karamdaman? Masabi ko po that yung may kapansanan tumatagal or something like permanent, may permanency na. Samantalang yung karamdaman, talagang pero meron ding mga tinatawag na karamdaman na, kasi sa Bible may sinabing karamdaman na yung tumatagal, yung ketong, di po ba? Pero sa ngayon, kalagayan natin, medyo nadideal na yun na papagaling na. Ang matindi talaga ngayon, masakit na karamdaman, sabi po natin, yung cancer. Cancer talaga hindi tumatagal po yan. At pag napakialaman po, talaga mabilis ang pagdami niyan. So, masabi ko po that magkaiba ang kapansanan sa karamdaman. Hindi lahat ng may kapansanan, may karamdaman. Halimbawa, pinanganak na bulag, meron bang karamdaman siya? Kapansanan, meron, pero karamdaman, well naman po siya.
At hindi lahat ng may karamdaman, may kapansanan. Ayun po ang ating What if, yung mayroong sakit, yung talagang bedridden, 38 years na siyang may sakit. How do you visualize it? Diba? Paano nyo isip? 38 years, may trangkaso, may sakit. Hindi naman sinabi sa Bible kung ano sakit niya, pero sinabi sa Bible, siya ay nakahiga. Masabi po natin bedridden. At yan po ang ating tatalakayin ngayon. The healing at Bethesda. Ganito po ang pinapayag sa aklat po ni Juan, Kabanata 5. Sabi niya, pagkatapos nito, ito yung pagpapagaling sa Bethesda. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa isang pintuan ng lungsod ng Jerusalem, kung saan idinadaan ang mga tupa, ay may paliguan na ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda. Sa paligid nito ay may 5 silungan, kumbaga sa cottage na. May 5 silungan kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig dahil paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kumakalawkaw ng tubig. Ang unang makalusong sa tubig na pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling. Kahit ano pa ang kanyang sakit. Ibig sabihin, walang exemption. Kahit ano pa ang sakit mo, pagka ikaw ay lumusong sa tubig, sa ilog na yon, ikaw ay gagaling. Sumagot, sabi po, nakita ni Jesus. Sa verse 5 po sabi, may isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. Imagine, 38 years nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Kaya tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, gusto ko po sana. Kaya lang, walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing pupunta naman po ako, sabi niya, sa tuwing pupunta naman po ako ron, nauunahan na ako ng iba. Sabi po ni Jesus sa verse 8, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, buhatin ang higaan mo at lumakad. Agad na gumaling ang lalaki, binuhat niya ang higaan niya at lumakad. Ito po, purihin po ang Panginoon, no? Napaka gandang istorya, no? Isipin po natin, no? 38 years nang may sakit at buhay pa rin. Naalala ko rin yung babaeng 12 years nang dinudugo. Araw-araw dinudugo pero buhay pa rin, no? Bakit po minsan, no? Makikita po natin 38 years nang may sakit pero hindi pa rin gumigive up sa buhay. Makikita po natin na sa atin lang pagka merong kamakailan, meron din ng kaklase siyempre. Kasi nasasabi ko yung kaklase ko dahil nasa edad na rin po ako senior. Yung mga kaklase ko rin, siyempre medyo may edad na rin. Dinalo ko yung isa kong kaklase sa hospital at talagang nakita ko yung hinang-hina ng katawan. Sabi niya, kinausap ako, sabi niya, pre, baka hanggang dito na lang talaga ako. So nakita po natin, yung ilang araw pa lang naman siya roon sa ospital. Pero parang nakikita natin yung larawan ng kawalan na ng pag-asa. Minsan din kami mag-asawa na pag-uusapan din namin, paano kung mauna na ako? Binibigyan ko na lamang po siya ng encouragement na mas nauuna yung lalaki kaysa sa babae. Sabi ko, totoo naman po, ay nabatay na naman po itong aking nagluloko po yung cellphone ko eh. But anyway, dito na lang po ako titingin sa. Ano po ba meron sa Bethesda? It is a place, sabi po, ang Panginoong Jesus kasi ay dadalo sa isang festival, sa pista ng mga
sa pista ng mga sa Jerusalem. Pero bago siya dumaan sa Jerusalem, dumaan muna siya sa Bethesda. Ano ba meron sa Bethesda? Sa Bethesda, meron yung ilog doon. Masabi natin ngayon, resort. Pero sabi, may singlungan, may cottage pa, 5. Sa Bethesda, naroon lahat ang iba't ibang uri ng mga may karamdaman, may sakit. Bakit? Sila po yung mga taong parang nireject na ng mga hospital. Dahil sa ang kanilang mga karamdaman ay tingin na ng mga hospital ay medyo hindi na nila kayang pagalingin. Makikita rin po natin dito sa, lalo na ng panahon ng pandemic, ng COVID, ang dami pong mga, kasi po nung nagkaroon ng konting kaluwagan, nakapag-jogging po ako eh. Pero naka-face shield, naka-face mask din po. Dito po, nung padaan ako sa Korea, ang haba po ng pila, grabe talagang haba ng pila. Naghihintay ng kanilang turn para sila ay pagalingin o yung asikasuin. Kaya po, ando sila naghihintay. In our introduction po, dati ko ngayon po nakita ko na, Jesus performed numerous healing, demonstrating His divine power and compassion. Nakita po natin, kahit saan pumunta ang Panginoong Hesus, sa gospel, sa 4 gospel na binabasa natin, nagpapagaling po siya, no matter what kind of sickness, what it is, pinapagaling niya po lahat. At the same time, meron pa nga po, kahit patay, na ng 3 araw, nabuhay niya pa rin. Hindi po kayang gawin ng... Ibig sabihin, hindi ko po naman kayo dinidiscourage na pumunta sa ospital. Ano po? Sinasabi ko lamang po na lahat po ng ospital, meron ding limitasyon ang kakayahan nila. Sa totoo nga lang po, lalo pa nung panahon dati, wala pa sila mga highly sophisticated na gamit. But now, meron na po. Pero still, limited pa rin ang kanilang kakayahan para magpagaling. Ito po sa Bethesda, ang dami po nagkakasama lahat ang mga taong mayroon karamdaman. Dahil, at Bethesda, it is a assembly of the rejected patient ng hospital. Nandun lahat sila kasi alam nila hindi na kaya ng hospital o ng pagamutan. Salita nga dati, ng pagamutan upang sila ay pagalingin. Kaya dito umaasa na lang sila. At Bethesda, there is healing through the water. Kaya pa sabi ko, sino lumusong sa ilog na to, pag kinalawkaw na ng anghel, bumababa raw po kasi yung anghel eh. Pag gumagaling at subok na nila lahat ito. At meron pang isa, number 3 po na meron sa Bethesda, there is also healing through Jesus Christ. At ang sabi po natin, Jesus, the great physician. Bakit naman nasabi natin He is the great physician? Kasi po walang exemption kung anong klaseng sakit meron ka. Pagagalingin ka, kahit inaalihan ka pa ng demonyo, palalayasin niya ang demonyo at ikaw ay gagaling. How many times in the gospel, nabasa po natin na talagang nag-cast out siya ng demon. Why? Why Jesus Christ becomes the great physician? Because He offer physical healing. What kind of physical healing? Ito po sinasabi. Jesus healing physical ailments such as leprosy. Ketong, nung araw, napaka-imposibleng gumaling ang mga taong may ketong. Tulad ng sabi ko, ngayon, kahit na i-deal na yan. Pero noon, talagang napakahirap. And how many people, during their time, na merong ketong na pinagaling ng Panginoong Hesus. He offers physical healing kahit na yung mga pinanganak na may kapansanan o yung disabled person like Bartimaeus, blind Bartimaeus, pinanganak na bulag pero nakakita. Ano po? And at the same time, pangalawa, He offers spiritual healing. Sa hospital, meron din po niyan. Yung tinatawag natin na psychiatrist. Pero limited din po sila eh. Pero sa Panginoong Hesus, walang limitasyon. Anong klaseng pagpapagaling sa spirituality mo?
ang gusto mong ilapit sa Panginoon at pagagalingin ng Panginoon yan. And that is, Jesus offered forgiveness of sins. Di ba? Kaya nga po nagagalit sa kanya yung mga paris-pariseo eh. Dahil sabi niya, para kang Diyos. Ano ka ba, Diyos? Nagpapatawad ng kasalanan ng tao? Hindi nila matanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. And also, Jesus he restored the relationship with God, healing the spiritual wounds of humanity. Ang sinatawag po natin spiritual wounds dito, yung spiritual relationship natin sa Ama. Yun po ang dinidil ng Panginoon para ilapit tayo kasi nagkaroon tayo nag-break up, spiritual break up, yung tie up natin, yung spirituality natin, nagkaroon ng break up sa Lord because of sins. And Jesus offered this para muling mabuo ang relationship natin sa Ama. And that is a kind of spiritual healing. More than that, sabi po natin, even the dead lives again. Like si Lazarus, and he cast out demons. Sabi po sa Psalms chapter 147 verse 3, he heals the brokenhearted and binds up their wounds. So yung brokenhearted, siguro sa physically speaking, no? Pagka nagkaroon lang ng konting sa puso mo, ikamamatay mo na. Hindi po ganun ang tinutukoy dito ng Panginoon. He heals the brokenhearted. Yung pong relationship mo sa Panginoon, sa tao, sa sarili mo, kayang pagyalingin ng Panginoon yan. In our application, sabi, Jesus went up to Jerusalem not just for the Jewish festival. Tama po. Pumunta po ang Panginoong Jesus sa Jerusalem, hindi lamang po para makisaya sa festival nila ron. Hindi. Kundi dumaan siya sa Bethesda, for what? Kasi, for the man who is 38 years in his sick bed, yun pong pinunta ng Panginoong Hesus doon. Sometimes, yung nararamdaman po natin, parang tumatagal. Bakit ganun? Parang wala na yatang solusyon, parang wala na lunas. But sometimes, tulad nitong 38 years of sickness ng taong ito, bakit inalaw ng Diyos, buhay pa siya? Because gagamitin siya ng Panginoon to display the power of God through this man. 38 years of sickness, napagaling niya. Sabi niya, anong mga gamot, mga herbal ang pwedeng inumin para lumakas lang yung taong yun na may 38 years na may karamdaman. Sa ngayon, sa kalagayan natin ngayon, pagkalimbawa tayo, mayroong mga sakit-sakit, lalo na sa mga kaedad ko, sorry po sa mga kabataan, sa mga kaedad ko, alam nyo mga iniinom-inom na yung mga herbal na, mga food supplements na, mga ganyan. Pero, nandun pa rin yung pagnanasa na lumaban sa buhay, na tumayo, at hindi umayaw. Sabi po rito, no? And this is the encounter. Pumunta ang Panginoong Hesus. Sabi niya, 38 years of suffering from sickness. No. Ano po ba ang pakiramdam ng taong meron ng 38 years na karamdaman? Sabi niya ganito, pag kinalaw ko na yung tubig, lulusong pa lang ako, tatayo pa lang ako, may nauna na sa akin. Ibig sabihin, wala raw tumutulong sa kanya para akayin siya papunta roon. Wala ba siyang bantay? Sa hospital, di po ba lagi? Kapag ikaw may pasyente, may bantay, di po ba? Pero, wala ba siyang bantay? Sino nagpapakain sa kanya raw? 38 years siya may karamdaman. So, minsan, aralin po natin, no? Siya lang ba mag-isa doon? Paano yung pagdumi niya? Pagligo niya? Paglilinis niya sa sarili niya? Yung hygiene niya? Di po ba? But God allow these things to happen. At makikita mo, sa taong ito, he is fighting alone. He persevere. Lumalaban siya. Nandun, he is filled with hope. Pagkalimbawa narinig na kumakalugaw, andun pagnanasa niya, pipilitin niyang bumangon. Tumayo kahit alam niyang may mauuna sa kanya. Andun yung determinasyon. Naalala ko po yung minsan yung sa timba namin malaki, mayroong daga
na nalaglag doon. Tinignan ko po, talagang ang tagal bago mamatay, ilang oras na, 3. At naisip ko rin po, habang nung na-relate ko lang po ito, nakita ko rin po sa pag-aaral, yung daw pong daga, ilagay mo po dun sa tubig na malaking timba, lalangoy-langoy lang siya ng ang pinakamatagal daw po yung 4 na oras at mamamatay na siya. Pero subukan mo raw po na pagdating ng 2 oras, iahon mo siya at the same time, ibaba mo uli. Tatagal pa raw siya ng more than 6 hours. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng pag-asa na may mag-aahon sa kanya someday. Ganon. Dito rin po, punong-puno ng pag-asa ang 38 years nang may karamdamang ito na siya ay gagaling. Kahit alam niya may mauuna sa kanya. Kahit alam niya hindi siya makakapunta agad kahit na kinakalokaw na ito. At the same time, sabi po natin kanina, 3 bagay ang meron sa Bethesda. Kalipunan ng mga may sakit, pagpapagaling sa pamamagitan ng tubig, at pangatlo yung pagpapagaling sa pamamagitan ni Jesus. Ito po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Gusto mo bang gumaling? Sabi niya, gusto ko po kaso wala nag-aahon sa akin papunta ron Kaya nauunahan na ako. Sabi ng Panginoon, tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. So, di ba? Sometimes, God allow things na tumagal sa atin. Tagal na natin naghihintay, pero bakit hanggang ngayon ganito pa rin po tayo? Sa buhay po natin personally, bakit hanggang ngayon ganito pa ang buhay ko? Ang tagal ko naghintay. Pero darating at darating din pala yung kasagutan pagdating ng araw. Magugulat ka na lang, ito, 38 years na may sakit. Dumating yung kasagutan, katugunan sa kanyang kahilingan, yung gumaling siya. In our conclusion po, we need help from God. Amen? Kailangan po ba natin ng tulong ng Diyos? Hello? Amen. Kailangan po ba natin ng tulong ng Diyos? Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kanina habang nag-aalmusal po kami mag-asawa, natatanong ko sa asawa ko, tingnan mo, no? Kamakailan, kumpleto tayo rito sa hapagkainan. Ngayon, 2 na lang kami. Tingnan mo, habang lumalaki yung pamilya natin, lumaki rin yung teritoryo natin, nagkaroon tayo ng extension sa tagiliran, sa likod, meron pa tayong sa unahan na terrace, di ba? Ibig sabihin, habang lumalaki yung pamilya natin, lumalaki rin yung teritoryo natin. So, masasabi natin, ang Diyos hindi nagpapabaya. Amen po ba? Hello? Laging proportion yung habag niya sa bawat isa sa atin. Katulad nito, 38 years na naghihintay ng kagalingan niya, dumating yung katugunan sa buhay niya, hindi niya inaasahan, hindi niya nga kilala yung tao Nagtatanong yung pariseo sa kanya, sino nagpagaling sa iyo? Araw ng pamamahinga ngayon. Sabi, ba't binubuhat mo yung sick, yung higaan mo, bawal kumilos ngayon dahil araw ng pamamahinga? Hindi ko po kilala Pero na nagkaroon ng muling pagtatagpo nila, nakilala niya si Jesus at sinabi niya sa mga pariseo, Jesus po ang nagpagaling sa akin. At eto na po yung mga pariseo, mga legalist ng mga tao. Sabi niya, bakit ka nagpagaling? Araw ng pamamahinga ngayon. Hanggang sa ang Panginoon ay nagbigay ng illustration. Kapag ba kayo may nahulog na alaga niyan tupa sa bangin, hindi niyo ba ililigtas? O meron kayong alagang hayop na napapahamak sa araw ng pamamahinga, hindi niyo ba ililigtas? At dahil doon, nahiwa yung pride ng mga legalistang to, mga pariseyong to. Dahil doon, lalong sila nagpuyos ang kalooban nila para usigin ng Panginoon. Alam niyo po, tulad na nasabi natin, God help people who can help themselves. Paano po yun? Tinutulungan ng Diyos ang mga taong hindi na nila kayang tulungan sa sarili nila. Katulad nito, etong may karamdaman na 38 years old,
38 years nang may karamdaman, hindi niya matulungan ang sarili. Hirap nga siyang bumangon eh. Hirap pa siyang maglakad at mapabilis patungo roon sa ano. Pero ang ginawa ng Lord, tinulungan siya sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Hindi ka na kailangan pumunta roon. Tumayo ka lang. Buhatin mo ang higaan mo at lumakad ka na. Alam niyo po, tulad na nasabi po natin kanina, that God helps people who can help themselves. Magkano na po ba yung ating minimum wages ngayon? Magkano ba yung, pagpalagay natin more than 645 maga? Magkano ba yung kinikita ng mga nagkakalakal na namumulot ng mga plastic? Namumulot ng mga karton? Magkano ba kinikita ng mga... O yung mga tao natutulog sa ilalim ng tulay. Sino ba ang tumutulong sa kanila? But still, nabubuhay pa rin sila. Di ba? Sabi po natin, God helps people who can help themselves. Totoo po yan. Hindi mo na ba kaya? Why don't you allow God na kumilos sa buhay mo? And He's willing to help us. And He's willing to help you. Ang hinihintay lang ng Diyos lumapit ka lang. Are you willing na lumapit ba sa Panginoon? Sa totoo lang, naghihintay lang ng Diyos Hinihintay ka lang. Di ba? Hinihintay lang tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Pero ito, no? Pupuntahan ka niya kapag hindi mo na kaya. Bakit? Sometimes, pwede mo tanong, bakit hinihintay pa ng Diyos na yung point na hindi ko kaya? Kasi nung kaya mo pa, hindi ka pa tumatawag Subukan mo nung kaya mo pa tumatawag. Di lalong maging productive. Kasi sometimes, no, pag meron tayong pinanghahawakan, nakakalimutan natin ng Diyos. Hindi ka naman po tulad na sinabi ko kanina, hindi ka naman po sinasaway kayo na pumunta sa ospital, ano po. Pero mostly, kapag meron kang hawak na pera siyempre, may naramdaman ng anak mo, daling na agad sa ospital, okay yan. Pero, dinulog mo ba muna sa Diyos? Di ba? Ano ba hinihingi ng Diyos? Magpaalam ko sa Diyos, panalangin, Lord. Pagpalain mo po yung gagawin kong ito. O di ba meron kang acknowledgement pa rin sa Panginoon? Yun lang naman gusto ng Lord In everything you do, acknowledge Him. Do not trust in your own wisdom. Di ba? Yung kinakanta na lagi natin, trust in you with all of my heart, to lean not my own understanding. Di ba? Lagi yung sinasabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Lagi po natin i-memorize yun. Importante po talaga yun. Upang sa ganun, hindi tayo lumagpas sa hangganan natin. Meron tayong hangganan Dahil pag lumagpas tayo sa hangganan natin, may konsekwensya, may sanction. Sa awit, Kabanata 103, talata 3, pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan. At pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Pag sinabing lahat kong karamdaman, even spiritual healing, gagamitin ng Panginoon yan. Even yung spiritual relationship natin sa Diyos. Kasi sometimes, pagka nagkasala ka, parang hirap na lumapit sa Panginoon. Parang nakakahiya, parang si Adan at si Eva na nagkasala, nang sumuway, nagtago. Pero hindi ganun ang gusto ng Diyos If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Pag nagkasala ka, mingi ka kagad ng tawad. Kasi pag pinabayaan mo, dadami pa yan. Because sin gives birth to sin. Nanganganak yan. Kung sa computer na malakas ang virus, o sa cellphone maraming virus, mas matinding virus yung kasalanan. Kaya kanyang ilayo sa Diyos. Kaya kanyang pagwagiin sa sarili mong gusto na kung saan ay hiwalay sa kalooban ng Diyos. Sabi po natin, pinagagaling niya ang lahat kong karamdaman. Ano po ba nararamdaman natin ngayon, mga kapatid? Okay, physical
malakas ang physical mo, yung katawan mo. How about yung internal mo na lang? Kikita mo ba? Hindi, di ba? Hindi natin nakikita. Kahit yung utak natin, hindi natin nakikita. Sino nakakita niyan? X-ray? Lagi ka bang ine-X-ray? Ang Diyos kitang-kita lahat yan eh. Buong sistema, internal, external ng buhay natin, alam ng Diyos yan. We cannot hide anything from God. Eh siya may likha niyan eh. He was fearfully and wonderfully made by God. Ginawa ka ng Diyos ng kahanga-hanga. Kagila-gilalas. Alam niya lahat yan, buong sistema ng katawan mo. Kaya po sabi niya po sa John chapter 5 verse 14 doon sa 38 years nang may sakit, sabi niya, stop sinning. Huwag ka na magkasala. Or something worse may happen to you. Di ba? 38 years siya may sakit, tapos nagpatuloy pa siya ng sakit. Nagpatuloy pa siya ng pagkakasala. Baka mas malala pa ang maranasan niya. In our life, pinatawad tayo ng Panginoon. Nilinis tayo by the blood of Jesus Christ sa pakikipagkaisa natin sa Panginoon. Nilinis niya na tayo. Para pinurify niya na tayo, naging parang yung dating maruming basahan na hindi mo ma-describe sa sobrang dumi, kapangitan, ay naging malinis, naging parang niebe. Parang we are white as snow. Sabi, nung tayo ay nilinis. Ang problema ganito, pag narurumihan pa rin tayo, palinis kagad tayo sa Panginoon. Acknowledge your sin. Hindi mo malilinis yung kasalanan mo sarili sa pamamagitan ng gawa mo lang. Higi ka ng paglilinis ng Panginoon. Di ba? Sa Efeso po sabi rito, Kabanata 2, verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipagkaisa natin kay Kristo, Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para tayo gumawa ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Ibig sabihin, noon pa man pala, hindi pa tayo pinapanganak, itinalaga na tayo ng Diyos na gumawa ng kabutihan. Ano po ba ginagawa natin ngayon? Ang ating ginagawa ba natin ngayon ay nakapagbibigay pa ba ng lugod sa ating Diyos? O baka naman sa ating sarili na lang? Mabuti ang magkaroon ka ng centered life, pero mas maganda yung Christ-centered life. Di po ba? So, ganito po ang sinasabi po natin. No? Nagkaroon ng kagalingan ang taong may sakit ng 38 years. Nagkaroon siya ng bagong buhay, bagong pag-asa, na puno ng pagtitiwala sa Kanya na may likha. In our life, nakaranas po tayo talaga ng halos hilahod na tayo sa dami nating kasalanan. Pero nung tayo'y lumapit sa Panginoon, nilinis niya tayo at lahat ng mga sugat natin ay Kanya pong pinagaling. Katulad po ng tanong ng Panginoong Hesus sa 38 years nang may sakit, do you want to get well? Gusto niyo rin po bang gumaling? Hello? Alam niyo po, sa pagharap natin, sa pakikibaka natin sa buhay, iba't iba nararanasan natin. Na minsan, nakapagbibigay sa atin ng sakit ng kalooban, hinanakit, tampo, galit, na humahantong sa galit at pagpupuyos ng kalooban. Ito yung masasabi natin mga karamdamang internal ng buhay po natin. Sabi niya, mga taong may nagkasala sa atin, sabi ni Peter sa Panginoong Hesus, Lord, how many times do I forgive those who sin against me? Is it 7 times? No, I didn't say 7 times. It is 70 times 7 times. Kaya mo bang magpatawad ng 70 times na lang? Diba? Sometimes, kaya minsan, ang kalooban natin ay durog-durog, puno ng hinanakit, sama ng loob, kasi tayo mismo ayaw natin patawarin sarili natin.
ayaw natin ilapit. Kasi once we forgive, parang inilalapit na natin ang sarili natin sa Panginoon. So, yung pagtitiwala natin sa Kanya. Sabi po, no, we have a lot of grudges, hinanakit, sama na loob, resentment, hinagpis, depression, lungkot, bagabag, trouble in our life. Iba't ibang negative emotion, feelings ito. Minsan, napupunta sa depression. Sa depression, kung saan ay nagtutungo ng paghihiwalay. Ibig sabihin, to suicidal tendency. Ano ba nararamdaman natin ngayon, mga kapatid? Sabi niya po sa 11:28 ng Matthew, and He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. Di ba? Ano sabi niya bandang huli? Come to me, and I will give you rest. Pagpapahingayin ka ng Panginoon. Hindi yung pahinga na kukunin ka na niya. Naalala ko yung sumpare, sabi niya, hindi ako takot mamatay. Hindi naman ako nagmamadali. Marami pa akong mga kapitbahay. So sabi, sa ganitong punto po ng buhay natin, no? Walang higit na makatutulong sa atin. Okay, meron tayong mga kapatiran, pero walang higit na makatutulong sa atin kundi ang Panginoong Yesus lang. Bakit hindi natin sumubok lumapit sa Kanya? Ano ba nararamdaman natin ngayon? Na gusto nating idulog sa Kanya. Hindi naman po ang Panginoon ay maramot. Lahat ng lumalapit sa Kanya, wide open arms, tinatanggap niya. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Sabi niya po sa Jeremiah chapter 17 verse 14, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Sandali po tayo yumuko at manalangin. Atin pong ipikit ang ating mga mata at damahin natin ang kalapitan ng Diyos sa ating piling. Huwag po muna natin intindihin yung nasa tabi natin, kung ano pa man, damahin lamang po natin yung masaganang presensya ng Diyos sa atin pong piling. And He's willing to move sa mga oras na ito. Sabi nga natin kanina, sa binasa natin, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Kaming lahat, Panginoong Diyos, ay dumudulog sa iyo. Inilalapit po namin ang aming sarili, O Diyos. Alam po namin sa sarili namin kakayahan, wala kaming magagawa, Panginoon eh. Hindi namin kayang pagalingin yung mga sugat ng aming mga puso, yung mga sugatan ng aming damdamin, yung mga karamdaman, yung mga sakit ng aming katawan. But right now, Lord, kaming lahat ay dumudulog sa presensya mo, Panginoon. Inilalapit namin ang aming mga sarili. Sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang makatutugon sa lahat ng aming mga katanungan, Lord. Sa lahat ng aming pangangailangan, ikaw po yung aming kasapatan, O God. Hallelujah! Lord, tulad po ng prayer namin kanina, hindi po kami aalis dito sa lugar na to na hindi po kami binago, O Diyos, na hindi mo po kami binago, Lord God. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming katawan, ang aming spirito, maging ang aming kaluluwa, Lord God. Ikaw ang higit na nakababatid ng mga karamdaman namin ito, Lord God. Inilalapit namin po ito sa iyo sapagkat you are the great physician, Lord. How many times mo na pong pinatunayan dito? Hindi lamang po sa Biblia, kundi sa personal encounter po namin sa iyo, Lord God. Binago mo ang buhay namin. Sabi ko po, Panginoon, nung dati, Panginoon, hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko. Baguhin mo ako, Panginoon. And you're willing, Panginoon, at ito po ako sa inyong harapan. Punong-puno ng pagbabago, Panginoon, sapagkat ikaw po, O Diyos, ang naging Panginoon ng aking buhay. Ganon din po sa mga kapatiran ko po rito, Lord God.
May your Lordship, Panginoon, umiral sa kanila pong buhay. Na kung saan, anything, Panginoon, na gusto mo ipagawa sa kanila, they're willing, Panginoon, na gawin ito even to the point of sacrificial, Panginoon, even to the point na they will sacrifice their time, their effort, their strength, O God, for the sake of your glorification, Lord God. Hallelujah! Lord, minsan pa, hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin dito, Lord. Kung ito man ay may bahagi ng matigas, Lord, palambutin mo po ito, Panginoon. Kung merong mang bahagi, Panginoon, na sarado ito, Lord, buksan mo, Panginoon, upang ikaw, O Lord, ay makapanaan sa puso ng bawat isa. Lord, ang aming pong buong sistema, Panginoon, ng aming pong katawan, higit ka pa po sa x-ray, Lord God, sapagkat yung kahit na huling himay-himay ng aming laman, kitang-kita mo, Lord God. Touch it, Lord God, for us to become well, Panginoon, healed, O Lord God. Kung paano mo pinagaling itong 38 years nang may karamdaman, Panginoon, pagalingin mo rin po kami. Bubuhatin namin, Panginoon, ang aming higaan at ililigpit at kami hahayo susunod sa iyong dakilang kalooban, O Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mensaheng ito sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang po, Panginoon, ang maparangalan at mapapurihan. Lord, idinudulog ko po minsan pa ang buhay ng bawat isa sa amin dito, Lord. Let our unity, Lord God, brings you glory. In Jesus' name, Father, this all we pray. And everybody say, Amen. Nanatili po tayo.